2 araw na lang at magsisimula na ang inaabangang ika-65 palarong pambansa o 2025. Mga delegado mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa handa na magtaagisan ng galing. Samantala, Maguindanao del Sur isinailalim na sa state of calamity dahil sa malawakang pananalasa ng baha sa rehiyon. Mahigit 8,000 pamilya apektado. Si Verhil Parba magbabalita. Dumating na ang ilan sa mga delegado ng inaabangang ika-65 palarong pambansa 2025 sa Laoag, Ilocos Norte simula nitong Miyerkules 21 ng Mayo. Inaasahang aabot sa 17,000 delegado na binubuan ng student athletes, coaches, school officials at technical personnel ang magtatagisan ng galing at talento sa pampalakasan. Tema palarong pambansa ngayong taon ang nagkakaisang kapuluan na nagbibigay diin sa pambansang pagkakaisa sa pamamagitan ng pampalakasan. Tampok din sa palarong pambansa ang 2025 logo na hinabi ni Janet Rico at Mary Ann Cuagas mula sa Barangay Nalasin, Paway, Ilocos Norte na kinuha ang hugis mula sa guhit ng iconic pose ni Teofilo Ildefonso, ang kauna-unahang Pilipino na nagwagi ng Olympic medal. Magsisimula ang pambansang palaro 2025 sa Mayo 24 hanggang Hunyo 2 ngayong taon. Himas rehas ngayon ang 4 na magkakaibigan matapos na masakote ang mga ito sa isang bahay na ginawa nilang drug den sa ikinasang bypass operation ng Rodriguez Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kamakalawa ng alas 4 ng madaling araw sa Block 14, Lot 6, Gloria Vista Subdivision, Barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal. Kinilala ang isang high-value individual na si alias Enan, 46 na taong gulang at 3 street value individuals na sina alias Negro, 29 na taong gulang, alias Rose, 28 taong gulang at alias Junior, 22 taong gulang na pawang mga residente ng lugar. Habang pinaghahanap pa ang nakatakas na si alias James na isa ring high-value individual at residente ng nasabing bahay. Nakuha sa mga sospek ang 5 sachet ng droga, isang nut-tied cellophane na mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga na mahigit 700,000 piso, buy-bust money at ilan pang illegal drug paraphernalia. Isang motorcycle rider na lalaki ang magsusundo lang sana sa kanyang asawa nang aksidenteng nabagsakan ng poste sa Barangay Zone 4, Cadiz City, Negros Occidental kamakalawa ng umaga sa tapat ng isang mall. Kinilala ang biktima na si Cyril, 34 na taong gulang at residente ng Barangay Cabahog, Cadiz City. Matapos na makuha ng mga rumisponde ang katawan ng biktima, ay agad itong dinala sa ospital, ngunit idiniklarang dead on arrival. Sa investigasyon, isang truck ang nakabangga sa poste ng kuryente, dahilan para bumagsak ito sa motorsiklo at isang tricycle. Nawalan din ng kuryente sa lugar at naibalik lamang ito pasado alas 10 ng gabi. Hindi pa tukoy sa ngayon ang kinaroroonan ng driver ng truck. Sasagutin naman ng Northern Negros Electric Cooperative o NONECO ang nangyaring pinsala sa nasabing insidente. Isinailalim na sa state of calamity ang Maguindanao del Sur nitong 21 na Mayo dahil sa patuloy na nararanasang malawakang pagbaha sa 16 na munisipalidad. Umabot na sa halos 45,000 kabahayan o mahigit 8,000 pamilya ang apektado ng pagbaha. Karamihan sa mga ito ay kasalukuyan ng nasa evacuation centers, habang ang iba ay nananatili pa rin sa kanilang mga kabahayan dahil sa takot na mawala ang kanilang mga ari-arian. Tiniyak naman ng Ministry of Social Services and Development ang patuloy nilang monitoring activities sa mga apektadong komunidad para sa mabilis na pagresponde at pag-abot ng tulong sa rehiyon. Sa datos, pinakaapektado ng pagbaha ang munisipalidad ng Dato Piang, kaya panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga residente na agad lumikas at magtungo sa mga itinalagang evacuation center o di kaya tumawag sa hotline numbers na makikita sa inyong mga screen para i-report ang anumang insidente. Hawak na ngayon ng Criminal Investigation and Detection Group sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o CIDG BARM ang alkalde ng South UP na si Mayor Renalbert Insular at ang asawa nito na kinilalang si alias Janet matapos maaresto ang mga ito sa Barangay Making, Parang, Maguindanao del Norte sa isinagawang operasyon ng mga otoridad. Nahaharap sa kasong murder, frustrated murder at attempted murder ang mag-asawa kaugnay sa nangyaring pananambang kay Vice Mayor Roldan Benito sa Barangay Pandan, South UP ng Lalawigan. Nasawi ang vice-alkalde at ang bodyguard nito habang sugatan naman ang asawa ng vice at anak na 11 taong gulang noong 2024, buwan ng Agosto. Ayon sa investigasyon ng Special Investigation Task Group, ang nasabing mag-asawa ang mastermind sa nangyaring krimen. Ito si Verhil Parba, ang inyong citizen correspondent, nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.